Maingat na hinaplos ni Juliana ang dulo ng kanyang sign pen sa makinis na papel ng kanyang sketchbook. Sa ilalim ng mainit na ilaw ng kanyang desk lamp, unti-unting nabubuo ang isang mundo. Isang mundong puno ng kulay ng mga ngiti at ng mga alaala. Ginuguhit niya ang isang timeline, hindi isang ordinaryong timeline ng mga petsa at kaganapan, kundi isang timeline ng kanilang pag-iibigan ni Brian. Nagsimula ito sa isang simpleng stick figure ng 2 taong nagkakabanggaan sa isang coffee shop. May mga talsik ng kape na animoy mga bituin sa kanilang paligid. Sinundan ito ng larawan nila na magkasama sa ilalim ng isang payong. Ang ulan ay gawa sa maliliit na puso. Ang bawat kwadro ay isang piraso ng kanilang kwento, ang una nilang panonood ng sine, ang una nilang paglalakbay sa Tagaytay, ang mga gabing nagkukwentuhan lang hanggang umaga. Ang huling kwadro ay para sa araw na ito, ang kanilang 3 anibersaryo. Isang blangkong espasyo pa ito, ngunit sa isip ni Juliana, naroon na ang larawan 2 kamay na magkahawak may sinag ng pag-asa sa hinaharap. Perfect bulong niya sa sarili, kasabay ng isang nangiting hindi maalis sa kanyang mga labi. Ito ang pinakamagandang regalong maibibigay niya kay Brian. Hindi materyal, kundi isang bagay na mula sa puso, isang patunay na ang bawat sandali nila ay nakatatak sa kanyang isip at kaluluwa. Dali-dali niyang isinara ang sketchbook at inilagay sa isang paper bag kasama ang 2 kahon ng paboritong pizza ni Brian at isang malaking bote ng soft drinks. Kailangan niyang bumawi. Nitong mga nakaraang linggo, pareho silang naging abala sa kani-kanilang mga trabaho. Siya bilang isang freelance illustrator ay laging may deadline na hinahabol. Si Brian naman ay laging pagod mula sa kanyang trabaho sa isang real estate company. Ang anibersaryo nila ang perpektong pagkakataon para muling buuin ang kanilang koneksyon. Habang nasa biyahe papunta sa apartment ni Brian, hindi mapigilan ni Juliana ang pananabik. Ini-imagine na niya ang magiging reaksyon nito. Tiyak na matutuwa ito. Yayakapin siya ng mahigpit at sasabihing siya na ang pinakamagandang nangyari sa buhay nito. Pagdating niya sa tapat ng pinto ng apartment, bahagya siyang kumatok. Brian surprise, masayang tawag niya. Walang sumasagot. Sinubukan niyang kumatukin muli. Mas malakas ngayon, ngunit katahimikan pa rin ang sumalubong sa kanya. Napansin niyang bahagyang nakaawang ang pinto. Siguro ay nasa banyo lang ito o mahimbing na natutulog. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at pumasok. Brian, andito na ako, sabi niya, habang inilalapag ang mga dala sa maliit na mesa. Isang mahinang halikhik mula sa silid tulugan ang nagpatigil sa kanya. Boses yon ng isang babae. Kumunot ang noo ni Juliana. Baka naman kamag-anak lang ni Brian o isang katrabaho, ngunit may kung anong kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Ang galing mo talaga, Brian. Natigilan si Juliana. Kilalang-kilala niya ang boses na yon. Iyon si Michelle, ang pamangkin ng may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Brian. Isang dalagang laging nakabuntot dito sa mga office party. Parang may malaking batong bumagsak sa kanyang sikmura. Ang mga paa niya'y tila may sariling isip na naglakad patungo sa silid. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Mula sa siwang ng hindi gaanong nakasarang pinto ng kwarto, nasilayan niya ang isang tanawing nagwasak sa kanyang mundo. Doon sa kama, kung saan minsan ay pinangarap niyang magkasama silang tatanda, nakita niya si Brian at si Michelle na gumagawa ng isang milagrong tanging magkasintahan lamang ang may karapatang gumawa. Nabitiwan niya ang paper bag na hawak. Ang sketchbook, ang timeline ng kanilang pag-ibig ay bumagsak sa sahig, ang mga pahinay bumuklat at nagkalat. Ang 2 kahon ng pizza ay sumunod, ang sahog ay kumalat sa semento. Ang ingay ay nagpagulat sa 2 nasa loob. Juliana, gulat na sigaw ni Brian habang dali-daling hinahablot ang kumot para takpan ang kanilang mga katawan. Ngunit huli na ang lahat. Nakita na ni Juliana ang hindi dapat makita. Ang sakit ay parang lason na mabilis na kumalat sa buong
Sistema niya pinalitan ng nag-aapoy na galit. Mga walang hiya, mga manloloko, sigaw niya at sa isang iglap ay sinugod niya si Michelle. Hinablot ang mahabang buhok nito at kinaladkad. Aray Brian, tulungan mo ako, daing ni Michelle. Isang malakas na tulak mula kay Brian ang nagpatalsik kay Juliana sa sahig. Tumama ang kanyang balakang sa matigas na semento at ang sakit na pisikal ay walang-wala kumpara sa sakit na nadarama ng kanyang puso. Sinong nagsabi sa iyong pwede mong saktan si Michelle? Anas ni Brian, ang mga matay matalim na nakatitig sa kanya. Hindi ito ang Brian na minahal niya. Ito ay isang estranghero. Doon na bumuhos ang lahat. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay malayang umagos sa kanyang mga pisngi. Bakit mo to nagawa sa akin, Brian? Anong kasalanan ko? Humahagulgol niyang tanong. Isang malakas na tawa ang isinagot ni Brian, isang tawang puno ng pangaalipusta. Tinanong mo pa talaga, Juliana? Maging totoo tayo. Nakakasawa ka. Masyado kang malinis, masyadong boring. Anong klaseng girlfriend ka na hindi man lang kayang paligayahin ng nobyo niya? Ang bawat salita ay parang isang punyal na paulit-ulit na isinasaksak sa kanyang dibdib. Kung totoong mahal mo ako, irerespeto mo, ako, hirap niyang sabi sa gitna ng mga hikbi. Mabuti na lang at hindi ko ibinigay sa iyo ang sarili ko. Umalis ka na rito, Juliana, sabat ni Michelle, na ngayon ay nakangisi na habang yakap-yakap si Brian. Ako lang ang makapagbibigay ng kailangan niya. Hindi isang tulad mo na parang madre. Pinunasan ni Juliana ang kanyang mga luha at dahan-dahang tumayo. Tiningnan niya sila ng may halong galit at awa. Kung nagawa niya akong lokohin, Michelle, magagawa niya rin yan sa'yo. Magsama kayo. Yumuko siya at pinulot ang nasirang sketchbook. Ang tinta ng huling kwadro, ang blangkong espasyo para sa kanilang anibersaryo, ay kumalat na dahil sa natapong soft drinks, tila isang malaking mantsa ng luha sa papel. Simbolo ng kanilang winasak na pangarap. Hindi na niya pinansin ang nagkalat na pizza. Dire-diretso siyang lumabas ng apartment, isinara ang pinto sa likuran niya at kasabay noon, isinara na rin niya ang kabanata ng buhay niya kasama si Brian. Habang naglalakad sa madilim na kalye, mahigpit niyang yakap ang sketchbook. Ang bawat sasakyang dumadaan ay nagiging isang malabong ilaw sa kanyang paningin dahil sa mga luhang patuloy na bumabagsak. Nakasakay siya ng tricycle pauwi, pilit na itinatago ang kanyang pag-iyak sa driver, ngunit ang bawat pagyanig ng sasakyan ay tila yumayanig din sa kanyang durog na puso. Pagdating sa kanyang maliit na inuupahang kwarto, doon na niya ibinuhos ang lahat. Isinandal niya ang likod sa pinto at dahan-dahang dumausdos paupo sa sahig. Binuksan niya ang basang sketchbook at hinaplos ang mga guhit na minsan ay puno ng pag-ibig, ngunit ngayon ay mga bakas na lamang ng isang malaking kasinungalingan. Ibinulong niya sa hangin ang mga salitang sinabi ni Brian. Nakakasawa ka. Masyadong boring. Ang mga salitang yon ang pinakamasakit. Hindi lang puso niya ang sinira nito. Winasak nito ang pagkatao niya. Sa gabing iyon, sa loob ng kanyang tahimik na santuwaryo, naramdaman ni Juliana na hindi lang siya nawalan ng isang minamahal. Nawala rin niya ang kanyang sarili. Ang malutong na tunog ng yelo na bumabangga sa kristal na baso, ang tanging ingay na bumasag sa katahimikan ng isang mamahaling restaurant sa Bonifacio Global City. Nakaupo si Nathaniel Flores sa tapat ng kanyang inang si Lucila. Ang mukha nito'y nagpapakita ng isang pamilyar na timpla ng pagmamahal at pag-aalala. Isang timpla na sa pandinig ni Nathaniel ay tunog ng presyur. Anak, tignan mo ang sarili mo, simula ni Lucila ang kanyang boses. Ay malumanay, ngunit may diin. 35 taong gulang ka na. Ang iyong kumpanya, ang Flores Design Studio, ay isa sa mga pinakarespetado sa buong bansa. Pero ang buhay mo, parang isa sa mga gusali mo, maganda sa labas, pero walang nakatira sa loob. Napabuntong hininga si Nathaniel at marahang inikot ang laman ng kanyang baso.
Mom, napag-usapan na natin to. At pag-uusapan natin ulit hanggat hindi mo ako binibigyan ng apogiit ni Lucilla na may bahagyang ngiti sa labi ngunit seryoso ang kanyang mga mata. Ang ate mo si Natalie masaya na sa pamilya niya sa Canada. Ang negosyo ng pamilya ang mana mo. Kanino mapupunta ang lahat ng ito? Nathaniel, kailangan mo ng tagapagmana. Wala pa sa isip ko yan, Ma'am. Alam niyo naman kung bakit. Ang bawat pagbigkas niya ng salita ay may bigat isang paalala ng sugat na pilit niyang tinatakpan. Dahil pa rin ba kay Catrice malumanay na tanong ng ina? Ang pagbanggit sa pangalang yon ay parang isang multo na biglang lumitaw sa kanilang pagitan. Si Catrice. 5 taon ng kanyang buhay ang ibinigay niya rito sa paniniwalang ito na ang babaeng para sa kanya. Ngunit ang 5 taong iyon ay naglaho na parang bula nang malaman niyang ang lahat ay isang kalkuladong plano lamang. Ipinagpalit siya nito sa isang mas matanda at mas mayamang negosyanteng Amerikano at iniwan siyang may iisang leksyon ang pag-ibig ay isang transaksyon at siya ang nalugi. Pare-pareho lang sila, Mom, malamig niyang sabi. Gagamitin ka lang para sa pangalan mo, sa pera mo. Ayoko nang maulit yun. Hindi lahat ng babae ay tulad ni Catrice. Pangungumbinsi ni Lucilla inaabot ang kanyang kamay para hawakan ng sa anak. Nagkamali ka ng pinili noon. Pero hindi ibig sabihin yan ay susuko ka na sa pag-ibig. Anak, ang tunay na pundasyon ng isang buhay ay pamilya, hindi ang bakal at semento. Natapos ang kanilang hapunan sa parehong punto kung saan ito laging nagtatapos si Lucilla na puno ng pag-asa at si Nathaniel na puno ng pag-aalinlangan. Nagpaalam siya sa ina, hinalikan ito sa pisngi at pinanood itong umalis bago siya sumakay sa sarili niyang sasakyan. Ang kanyang penthouse unit ay nasa pinakamataas na palapag ng isang gusaling siya mismo ang nagdisenyo. Mula sa floor-to-ceiling glass windows, tanaw niya ang kumikinang na karagatan ng mga ilaw ng syudad. Ang bawat sulok ng unit ay sumisigaw ng tagumpay, mga minimalistang kasangkapan, mga mamahaling obra ng sining, isang espasyong malinis at perpektong nakaayos. Ngunit tama ang kanyang ina. Maganda ito, ngunit malamig. Tahimik. Walang buhay. Inihagis niya ang kanyang coat sa isang leather na sofa at nagtungo sa kanyang minibar. Kumuha siya ng isang bote ng whiskey at nagsalin sa baso. Dinala niya yon sa kanyang study kung saan nakalatag sa malaking mesa ang mga blueprint ng kanyang kasalukuyang proyekto, isang sustainable luxury resort sa Palawan. Dito siya magaling sa paglikha ng mga istruktura, sa paglalagay ng bawat linya, bawat sukat sa tamang lugar. Ang mundo niya ay may lohika, may plano, may kontrol. Sa arkitektura, alam niya kung saan magsisimula at kung saan magtatapos. Ngunit sa pag-ibig lahat ay magulo. Walang blueprint, walang kasiguraduhan. Tinawagan niya si Leo, ang kanyang matalik na kaibigan at business partner. O napatawag ang arkitekto ng sariling kalungkutan. Bungad ni Leo, sa kabilang linya ang boses ay may halong pang-aasar. Dinner with the Queen Mother. Huwag mo nang hulaan, sagot ni Nathaniel, umupo sa kanyang swivel chair at ipinatong ang mga paa sa mesa. The usual. Apo. Tagapagmana. Ang walang kamatayang legacy ng pamilyang Flores. Well, hindi naman siya nagkakamali, sabi ni Leo. Dude, you need to get laid. O kaya naman umibig. Mas maganda yung pangalawa. Madaling sabihin para sa'yo, ganti ni Nathaniel. Ikaw ang klase ng tao na kayang umibig sa bawat babaeng makangiti sa'yo. Hindi yan totoo. Pili lang tumawang, sabi ni Leo. Pero seryoso pare, hanggang kailan ka magiging ganyan? Hinahayaan mong ang anino ni Catrice ang magdisenyo ng buhay mo. Ikaw ang arkitekto. Diba, bakit hindi mo i-demolish ang nakaraan at magtayo ng bago? Ang mga salita ni Leo ay tumama gaya ng dati. Siya ang boses ng katwiran na laging kailangan ni Nathaniel. Hindi ganoon kadali mahinang sagot ni Nathaniel, ang tingin ay nawala sa mga ilaw sa labas.
Alam ko, pero hindi rin naman imposible. Baka kailangan mo lang ng ibang perspektibo. Isang taong hindi tulad ng mga babaeng nakikilala mo sa mga business meeting at social events. Isang taong totoo. Natahimik si Nathaniel. Isang taong totoo. Sa mundo niyang puno ng mga pekeng ngiti at mga nakatagong interes, ang konsepto ng totoo ay parang isang pangarap na lamang. Pagkatapos ng tawag na natili siyang nakaupo sa dilim, tanging ang ilaw mula sa syudad ang nagsisilbing liwanag. Pinagmasdan niya ang mga blueprint sa kanyang harapan. Ang bawat gusali ay nagsisimula sa isang pundasyon. At sa kasalukuyan, ang pundasyon ng kanyang personal na buhay ay sira, gawa sa takot, kawalan ng tiwala at isang malalim na kalungkutan na hindi kayang punan ng anumang tagumpay sa propesyon. Ang sabi ng ina niya, kailangan niya ng tagapagmana. Ang sabi ni Leo, kailangan niya ng isang taong totoo. Ngunit ang tanong sa isip ni Nathaniel ay mas simple at mas komplikado. Paano ka magtatayo ng isang pamilya kung hindi mo na alam kung paano magtiwala? 2 linggo na ang lumipas mula nang gumuho ang mundo ni Juliana, ngunit ang mga anino ng gabing iyon ay patuloy na humahabol sa kanya. Ang pagtulog ay naging isang luho. Ang pagkain ay isang obligasyong madalas niyang nakakalimutan. Ibinuhos niya ang kanyang sarili sa trabaho, tinanggap ang lahat ng proyektong kaya niyang kunin, mga logo, layout ng magazine, kahit mga imbitasyon sa kasal, anumang makapagpapanatili sa kanyang isip na abala at sa kanyang mga kamay na gumagalaw. Ang pagod ay unti-unti nang naniningil. Ang dati masigla niyang mga mata ay mayroon na ngayong madilim na bilog sa ilalim. Ang kanyang mga pisngi ay bahagyang humpak. Isang hapon, habang hinahabol ang isang napakahigpit na deadline para sa isang kliyente, dinala niya ang kanyang laptop at sketchbook sa isang maliit na coffee shop malapit sa BGC, isang lugar na hindi niya madalas puntahan, ngunit kailangan niya ng bagong kapaligiran. Umupo siya sa isang sulok malapit sa isang malaking salaming bintana at muling lumubog sa mundo ng mga kulay at disenyo. Ang sikat ng araw ay matindi, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang tanging nasa isip niya ay ang pixelang font at ang deadline na mamayang 5:00 ng hapon. Lumipas ang mga oras. Ang kapeng in-order niya ay malamig, na hindi man lang nabawasan. Ang croissant sa tabi nito ay hindi nagalaw. Samantala, sa kabilang kalye lang, katatapos lang ng isang mahabang meeting ni Nathaniel sa kanyang opisina. Masakit ang kanyang ulo at kailangan niya ng hangin. Nagpasya siyang maglakad-lakad at kumuha ng kape bago bumalik sa mga blueprint. Pumasok siya sa parehong coffee shop kung nasaan si Juliana. Habang nag-o-order, na padako ang kanyang tingin sa isang babaeng nakaupo sa sulok. Nakayuko ito sa kanyang laptop, ang buhok ay bahagyang nakatabing sa kanyang mukha. May kung anong pamilyar sa postura nito, ang tensyon sa kanyang mga balikat, ang matinding focus. Na tila bapasan niya ang buong mundo. Nakuha na niya ang kanyang kape at naghahanap sana ng mauupuan nang mapansin niyang biglang nanghina ang babae. Dahan-dahan itong sumandal sa kanyang upuan, ipinikit ang mga mata at ipinatong ang isang kamay sa kanyang noo. Nag-aalala, nilapitan ito ni Nathaniel. "Miss, ayos ka lang?" malumanay niyang tanong. Dahan-dahang iminulat ni Juliana ang kanyang mga mata. Ang lahat sa paligid niya ay umiikot. Ang mga boses sa coffee shop ay parang ugong na lang. Tumango siya, sinusubukang magpakatatag. Oo, medyo nahilo lang ako. Sinubukan niyang tumayo marahil para kumuha ng tubig, ngunit sa kanyang pagtayo, isang matinding pagkahilo ang biglang umatake. Nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Bago pa man bumagsak ang kanyang katawan sa sahig, isang pares ng malalakas na braso ang mabilis na sumalo sa kanya. Miss, ang huling narinig ni Juliana ay isang nag-aalalang boses ng isang lalaki bago tuluyang nagdilim ang kanyang paningin. Nagkagulo ang mga tao sa coffee shop. Mabilis na kumilos si Nathaniel. Binuhat niya si Juliana na magaan na parang isang sisiw
at maingat na inihiga sa isang mahabang sofa sa gilid. Isang staff ang tumawag ng tulong. Habang naghihintay, napansin ni Nathaniel ang mga gamit ng dalaga na naiwan sa mesa. Kinuha niya ang mga ito para itabi. Ang laptop nito ay nasa sleep mode. Sa tabi nito ay ang isang itim na sketchbook. Dahil sa pagmamadali, bumagsak ito sa sahig at bumuklat. Yumuko si Nathaniel para pulutin ito at doon hindi niya sinasadyang makita ang mga pahina. Hindi ito mga ordinaryong drawing. Bawat pahina ay puno ng emosyon. May isang guhit ng isang babaeng nakakulong sa isang bote, dahan-dahang nalulunod sa sariling luha. May isa pang larawan ng isang pusong basag na tinatahi ng sinulid, ngunit sa bawat tahi, mas lalo lang itong nagkakalamat. At sa isang pahina nakaguhit ang isang babaeng nakatingin sa salamin, ngunit ang refleksyon niya ay isang blangkong mukha na walang emosyon. Natigilan si Nathaniel. Naramdaman niya ang bigat at sakit sa bawat guhit. Ito ay sining na isinilang mula sa pighati. Nakaramdam siya ng isang kakaibang koneksyon, isang pag-unawa sa kung anuman ang pinagdadaanan ng estrangherang ito. Ilang sandali pa dumating ang mga medik mula sa isang kalapit na klinik. Sinuri nila si Juliana at sinabing dehydration at overfatigue ang sanhi ng kanyang pagkahimatay. Inirekomenda nilang dalhin ito sa klinik para mabigyan ng suwero. Nag-volunteer si Nathaniel na samahan ito. Sa isip niya hindi niya basta-basta may iwan ang isang taong tila ba dala-dala ang bigat ng buong mundo. Sa klinik habang mahimbing na natutulog si Juliana sa isang maliit na kama na may nakakabit na IV drip, naupo si Nathaniel sa isang silya sa tabi niya. Muli niyang tinitigan ang sketchbook na hawak niya. Sino kaya ang babaeng ito? Anong kwento ang nasa likod ng kanyang malulungkot na mga obra? Ilang oras ang lumipas. Dahan-dahang nagmulat ng mga mata si Juliana. Ang una niyang nakita ay ang puting kisame. Pagkatapos ay ang dextrose sa kanyang kamay. Napabalikwas siya ng bangon litong-lito. Nasaan ako? Dahan-dahan lang isang kalmadong boses ang nagsalita. Napalingon siya at nakita ang isang lalaking hindi niya kilala nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Matangkad ito, maayos ang pananamit at may mga matang seryoso, ngunit may bahid ng pag-aalala. Agad siyang kinabahan. Sino ka? Anong ginagawa ko rito? Nasaan ang mga gamit ko? Sunod-sunod niyang tanong. Ang boses ay nanginginig sa takot. Kalma lang, muling sabi ni Nathaniel, itinaas ang dalawang kamay na parang sumusuko. Nandito ka sa klinik. Nahimatay ka sa coffee shop kanina. Ako ang nakakita sa'yo, kaya dinala kita rito. Ligtas ka. Itinuro niya ang bag at laptop ni Juliana na maayos na nakalagay sa isang mesa. Ligtas din ang mga gamit mo. Nakita ni Juliana ang sketchbook sa ibabaw ng kanyang bag. Wala akong masamang intensyon, dagdag ni Nathaniel, na tila nabasa ang kanyang iniisip. Overfatigue at dehydration daw, sabi ng doktor. Kailan ka pa ba huling kumain o natulog ng maayos? Nahimasmasan si Juliana. Ang takot ay napalitan ng hiya. Pasensya na. At salamat. Ibinaba niya ang kanyang tingin. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Ang mahalaga ay maayos ka na, sagot ni Nathaniel. Ako nga pala si Nathaniel. Juliana, mahina niyang sagot. Nagkaroon ng ilang sandaling katahimikan. Si Juliana ay nahihihiya sa kanyang sitwasyon. Si Nathaniel naman ay nag-iisip pinag-uugnay ang babaeng kaharap niya at ang malulungkot na guhit sa sketchbook. Sa di inaasahang pagkakataong yon sa loob ng isang tahimik na klinik, nagsimula ang isang koneksyon. Hindi dahil sa isang aksidente, kundi dahil sa isang sketchbook na naglantad ng isang pusong nasaktan. At sa isang lalaking sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, ay nakaramdam ng pagnanais na umunawa sa sakit ng iba. Nang payagan na ng doktor na umalis si Juliana, nagpumilit si Nathaniel na ihatid siya pauwi. Sa una ay tumanggi ang dalaga, nahihiyang magdulot pa ng karagdagang abala, ngunit mapilit si Nathaniel.
Hindi kita hahayaang umuwi mag-isa sa ganitong kalagayan, sabi nito sa isang tono na walang lugar para sa pagtutol. Habang nasa loob ng mamahaling sasakyan ni Nathaniel, isang Mercedes-Benz sedan na amoy bagong leather, hindi mapakali si Juliana. Ang mundo niya ng maliit na inuupahang kwarto at mga deadline sa computer ay biglang bumangga sa mundo ng lalaking ito, isang mundong tila kalmado, mayaman at kontrolado. Ang kaibahan nila ay halos nakakabingi. Salamat ulit sa lahat, basag ni Juliana. Sa katahimikan ang tingin ay nasa mga gusali ng bidsi na kanilang dinaraanan. Utang na loob ko sa iyo ang buhay ko. Huwag mong sabihin yan. Nagkataon lang na nandoon ako, sagot ni Nathaniel, ang mga matay nakatuon sa daan. Pero kung hindi mo mamasamain, bakit mo ginagawa yan sa sarili mo? Ang sabi ng doktor, para kang hindi natutulog o kumakain ng ilang araw. Napabuntong hininga si Juliana. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa estrangherong ito, naramdaman niyang pwede siyang maging tapat. Siguro dahil wala itong alam sa kanya, walang paghuhusga. May pinagdadaanan lang po, mahina niyang sagot. Sinusubukan kong ilibing ang sarili ko sa trabaho para makalimot. Makalimot sa ano? Nag-atubili si Juliana. Ngunit ang mga salita ay kusa na lang lumabas. Tila ba matagal na silang gustong makawala. Sa isang taong akala ko ay para sa akin. Hindi na niya idinetalye pa, ngunit sapat na yon. Ang panginginig ng kanyang boses ay nagsabi ng lahat. Natahimik si Nathaniel, hindi dahil sa wala siyang masabi, kundi dahil sa narinig niya ang sarili sa kwento ni Juliana. Ang pagtatangkang takasan ang sakit sa pamamagitan ng trabaho, iyon din ang ginawa niya pagkatapos ng ginawa ni Catrice. Nakarating sila sa tapat ng isang lumang 2-story apartment building sa isang tahimik na kalye sa Quezon City. Simple lang ito. May mga halaman sa paso na nakahanay sa labas, isang mundong malayong malayo sa BGC. Dito na lang, sabi ni Juliana. Huminto si Nathaniel. Bago pa man makababa, si Juliana nagsalita siya. Ang mga guhit mo? Sa sketchbook mo, simula niya na ikinagulat ng dalaga. Nakita ko nang di sinasadya. Magaling ka. Ramdam ko ang bawat linya. Namula ang mukha ni Juliana. Ang kanyang sketchbook ay ang kanyang personal na talaarawan. Ang makita yon ng iba ay parang paglalantad sa kanyang kaluluwa. Ngunit sa halip na makaramdam ng galit, nakaramdam siya ng isang kakaibang pagkilala. Salamat, tanging nasabi niya. Bumaba siya ng sasakyan at nagpasalamat muli. Habang pinapanood ni Nathaniel na maglakad si Juliana palayo, isang ideya ang biglang nabuo sa kanyang isipan, isang ideyang radikal. Hindi makatwiran, ngunit sa kanyang isip na sanay sa paglutas ng problema, ito ay isang perpektong solusyon. Isang arkitektura para sa kanilang magkaibang problema. Hinintay niyang makapasok si Juliana bago niya pinaandar ang sasakyan. Ngunit imbes na umuwi, umikot lang siya sa kanto at doon huminto. Pinag-isipan niyang mabuti ang ideyang pumasok sa kanyang utak. Baliw ba siya marahil? Ngunit ang presyur mula sa kanyang ina, ang kanyang sariling kawalan ng tiwala sa mga relasyon, at ang nakita niyang determinasyon at sakit sa mga mata ni Juliana, lahat ng iyon ay naghalo-halo. Pagkatapos ng halos kalahating oras, bumalik siya sa tapat ng apartment. Bumaba siya at kumatok sa pinto ni Juliana. Nang buksan ni Juliana ang pinto, litaw sa mukha niya ang pagkagulat. Nathaniel May, naiwan ka ba? Pwede ba tayong mag-usap sandali? Seryosong tanong ni Nathaniel. Pinapasok siya ni Juliana sa kanyang maliit, ngunit malinis na kwarto. Umupo si Nathaniel sa isang maliit na upuan, habang si Juliana ay nanatiling nakatayo naghihintay. Juliana, alam kong magulo ito, at marahil ay iisipin mong nababaliw na ako. Panimula ni Nathaniel, diretsong nakatingin sa kanyang mga mata. May problema ako at sa tingin ko may problema ka rin. Pareho tayong sinaktan ng mga taong pinagkatiwalaan natin at pareho tayong may hinahanap na solusyon. Huminga siya ng malalim. Kailangan ko ng isang anak.
isang tagapagmana. Ngunit ayoko nang pumasok sa isang relasyon na puno ng kasinungalingan. Ikaw naman, kailangan mo ng isang bagong simula, isang paraan para makabangon. Itinuloy niya bago pa man makapagsalita si Juliana. May alok ako sa'yo, isang kasunduan. Bibigyan kita ng 10 milyong piso. Kapalit nito, hihilingin kong dalhin mo sa iyong sinapupunan ang anak ko. Pagkatapos mong manganak, malaya ka nang gawin ang gusto mo sa buhay mo. Walang obligasyon, walang emosyon. Isang malinis na transaksyon. Napatulala si Juliana. Ang mga salita ni Nathaniel ay parang hangin na hindi niya maintindihan. Parang isang eksena sa isang pelikulang hindi ka panipaniwala. 10 milyon, isang anak. At may isa pa dagdag ni Nathaniel, nakikita ang pagkabigla sa mukha ng dalaga. Nabigo ka sa pag-ibig. Naisip ko, kung gusto mo pwede nating gamitin ang sitwasyong ito para ipakita sa lalaking nanakit sa'yo na nakahanap ka na ng iba. Isang uri ng pagbawi. Papanindigan kitang kasintahan sa harap ng lahat. Sa ganitong paraan, pareho tayong may makukuha sa kasunduang ito. Napatulala si Juliana, ang bibig ay bahagyang nakaawang. Napakurap-kurap siya, sinusubukang iproseso ang lahat. Ang alok ay napakabaliw, halos isang insulto. Ngunit kasabay nito, isang bahagi niya ang hindi makatanggi sa pang-akit nito. 10 milyong piso, iyon ay higit pa sa kaya niyang kitain sa buong buhay niya ng pagguhit. Iyon ay kalayaan-kalayaan mula sa mga utang, sa pag-aalala, sa renta sa buhay na laging kapos. At ang ideya ng paghihiganti kay Brian, ang ideyang maipakita sa kanya na hindi siya wasak, na kaya niyang makahanap ng isang taong mas matagumpay at mas disenteng tulad ni Nathaniel. May kung anong pait at tamis ang dulot nito sa kanyang puso. Hindi ko alam ang sasabihin ko, na uutal na, sabi ni Juliana. Hindi madali ang hinihiling mo. Hindi lang ito basta kontrata. Isang buhay ang pinag-uusapan natin. Alam ko, seryosong sabi ni Nathaniel, at bibigyan kita ng panahon para mag-isip. Kinuha niya ang kanyang wallet, inilabas ang isang calling card at ipinatong sa maliit na mesa. Nathaniel Flores, Architect. Nandyan ang numero ko. Tawagan mo ako kapag nakapagdesisyon ka na. Tumayo na si Nathaniel at naglakad papunta sa pinto. Bago siya lumabas, lumingon siya. Juliana, hindi ko ito inaalok dahil sa tingin ko'y mabibili kita. Inaalok ko ito dahil nakita ko sa mga guhit mo na malakas ka, na kaya mong harapin ang sakit. Nakikita ko sa iyo ang isang taong tulad ko ay gusto lang ng solusyon sa isang magulong problema. Pagkaalis ni Nathaniel, napaupo si Juliana sa gilid ng kanyang kama. Ang katahimikan sa kanyang kwarto ay biglang napuno ng ingay ng kanyang naguguluhang isipan. Tinitigan niya ang calling card sa mesa. Isang maliit na piraso ng karton na naglalaman ng isang alok na maaaring magbago ng kanyang buhay magpakailanman. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Inilabas niya ang kanyang sketchbook at sinubukang mag-drawing, ngunit wala siyang mailabas, kundi mga magugulong linya. Dumungaw siya sa bintana at kinausap si Aling Cora, ang may-ari ng apartment, na nagdidilig ng mga halaman sa ibaba. Aling Cora, kung may mag-alok po sa inyo ng isang bagay na napakalaki na kayang lutasin ang lahat ng problema nyo, pero kapalit nito ay isang bagay na napakahalaga sa inyo. Tatanggapin niyo po ba, tanong niya, pilit itinatago ang tunay na konteksto. Tumingala si Aling Cora, isang babaeng may mga guhit na ng karanasan sa mukha. Hidya sa buhay, lahat ng desisyon ay may kapalit. Ang tanong ay hindi kung ano ang mawawala sa'yo, kundi kung ano ang handa mong ipaglaban. Kung ang kapalit ba ay sulit sa kapayapaang ibibigay nito sa'yo sa huli. Ang mga salita ni Aling Cora ay tumagos sa kanya. Kapayapaan. Iyon ang matagal na niyang hindi naramdaman. Kinaumagahan, paggising niya, tiningnan niya ang kanyang bank account. Online, 540.32. Sapat lang para sa renta at mga gastusin sa susunod na buwan.
Tiningnan niya ang mga email mula sa mga kliyenteng humihingi ng revisions. Tiningnan niya ang mga litrato nila ni Brian na hindi pa niya kayang burahin. Pagkatapos ay tiningnan niya ulit ang calling card ni Nathaniel Flores. Sa isang iglap ng desperasyon at isang kakaibang uri ng pag-asa, kinuha niya ang kanyang telepono. Sa nanginginig na mga kamay, dinayal niya ang numero. Nang sagutin ito sa kabilang linya, huminga siya ng malalim. Nathaniel, si Juliana to. Alam ko kalmadong sagot sa kabilang linya, tila ba inaasahan na ang kanyang tawag. Tinatanggap ko ang alok mo. Sa pagbitaw niya ng mga salitang iyon, naramdaman ni Juliana na tumalon siya mula sa isang napakataas na bangin, hindi alam kung ano ang sasalubong sa kanya sa ibaba. Ito na ang simula ng isang bagong kabanata. Isang kabanatang isusulat niya hindi gamit ang tinta ng pag-ibig, kundi gamit ang tinta ng isang kasunduan. Ang unang hakbang sa plano ni Nathaniel ay ipakilala si Juliana sa kanyang mga magulang. Para kay Juliana ang ideyang ito ay mas nakakakaba pa kaysa sa mismong kasunduan nila. Paano siya haharap sa mga magulang ng isang taong halos hindi pa niya kilala at magpapanggap na kasintahan nito? Relax ka lang, sabi ni Nathaniel habang nagmamaneho sila papunta sa ancestral house ng mga Flores sa isang exclusive subdivision sa Alabang. Mabait si Mama. Ang kailangan mo lang gawin ay ngumiti, maging magalang, at hayaan mo na ako ang bahala sa lahat. Suot ni Juliana ang isang simpleng floral dress na hiniram niya kay Aling Cora. Sinubukan niyang mag-ayos, ngunit pakiramdam niya'y isa siyang pipitsuging ibon na napadpad sa isang pugad ng mga agila. Ang bahay ng mga Flores ay hindi lang basta bahay. Isa itong mansyon na may malawak na hardin at mga naglalakihang gate, isang testamento ng yaman at kapangyarihan. Pagpasok nila, isang babaeng nasa mga huling bahagi ng kanyang 50s ang sumalubong sa kanila, si Lucila Flores. Mayroon itong tindig ng isang reyna, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng init nang makita si Juliana. Ikaw na siguro si Juliana, sabi ni Lucila. Ang nangiti ay abot tenga. Hindi niya ito niyakap o kinamayan, ngunit hinawakan nito ang magkabilang balikat ni Juliana at tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Mas maganda ka pa sa mga kwento ni Nathaniel. Natigilan si Juliana. Anong kwento? Wala naman sigurong naikwento si Nathaniel tungkol sa kanya. Ito ay bahagi ng palabas. Ngumiti siya ng alanganin. Magandang gabi po, tita. Salamat po sa pag-imbita sa akin. Napakabait at napakagalang naman ng batang ito. Tuwang-tuwang sabi ni Lucila bago bumaling sa kanyang anak. Nathaniel, sa wakas ay nagdala ka ng isang matinong babae. Hindi tulad ng, alam mo na, ang pag-atake kay Catrice, kahit hindi pinangalanan ay halata. Nakahinga ng maluwag si Juliana. Tila ang unang pagsubok ay nalampasan niya. Ang ama naman ni Nathaniel, si Don Ricardo, ay mas tahimik ngunit mabait. Isang tango at isang mainit na ngiti lang ang ibinigay nito sa kanya, sapat na para maramdaman niyang welcome siya. Ang hapunan ay puno ng mga tanong mula kay Lucila tungkol sa trabaho ni Juliana bilang illustrator sa kanyang pamilya na sinabi niyang nasa probinsya at kung paano sila nagkakilala ni Nathaniel. Si Nathaniel ang sumasagot sa karamihan, bumubuo ng isang kwentong kapani-paniwala. Nagkakilala sila sa isang art exhibit, nagkahiligan sa sining at dahan-dahang nahulog sa isa't isa. Ang bawat salita ni Nathaniel ay kalmado at natural na para bang matagal na nilang pinaghandaan ang script na ito. Humanga si Juliana sa galing nitong umarte. Pag-uwi sa loob ng sasakyan, hindi napigilan ni Juliana na magsalita. Ang galing mong magsinungaling. Hindi yun pagsisinungaling pagtatama ni Nathaniel. Pagbuo yun ng isang naratibo. Trabaho ng isang arkitekto na gawing matibay at kapanipaniwala ang isang istruktura. Kahit gawa lang ito sa hangin, ngumiti si Nathaniel ng bahagya. Kahit gawa lang sa hangin,
Sa mga sumunod na araw, sinimulan nila ang ikalawang yugto ng kanilang pagtatanghal, ang mga getting to know you dates. Ayon kay Nathaniel, kailangan nilang magkaroon ng mga totoong alaala para kung may magtanong mayroon silang masasagot. Nagpunta sila sa mga museo kung saan tahimik na pinagmamasdan ni Juliana ang mga obra, habang si Nathaniel naman ay ipinapaliwanag ang kasaysayan sa likod ng arkitektura ng gusali. Nanonood sila ng mga indie films na pareho nilang hindi gaanong gusto, ngunit nagbibigay sa kanila ng dahilan para magkaroon ng mahabang diskusyon pagkatapos. Kumakain sila sa mga maliliit na karinderya sa kanto na paborito ni Juliana at sa mga mamahaling restaurant na pinipili ni Nathaniel. Sa mga pagkakataong yon, unti-unting nakikita ni Juliana ang tunay na Nathaniel sa likod ng maskara ng isang seryosong CEO. Nalaman niyang mahilig ito sa lumang rock music na takot ito sa ipis at na mayroon itong isang nakakatuwang tawa na pilit nitong itinatago. Si Nathaniel naman ay dahan-dahang nabighani sa pagiging simple at totoo ni Juliana. Gusto niya ang paraan kung paano nito iginuguhit sa sketchbook ang lahat ng nakikita mula sa isang pusang kalye hanggang sa disenyo ng isang tasa ng kape. Nakikita niya ang mundo sa pamamagitan ng mga mata nito, isang mundong puno ng detalye, kulay at emosyon na matagal na niyang kinalimutan. Isang araw, habang nasa opisina si Nathaniel, dumating ang isang imbitasyon na nakaukit sa isang mamahaling papel. Ito ay para sa ika-80 na kaarawan ni Mr. Mariano, ang may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Brian at Michelle. Nang makita ito ni Nathaniel, isang nangisi ang lumitaw sa kanyang mga labi. Ito na ang perpektong pagkakataon. Tinawagan niya si Juliana. May pupuntahan tayo sa Sabado, isang malaking party, at kailangan mong maging pinakamagandang babae roon. Party? Ayoko ng mga party tanggi ni Juliana. Kailangan nating pumunta, sabi ni Nathaniel. Nandoon sila. Natahimik si Juliana. Brian, Michelle, ang ideya na makita silang muli ay nagdulot ng pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong determinasyon. Sinundo siya ni Nathaniel kinabukasan at dinala sa isang high-end na boutique. Ang lugar ay puno ng mga gown na ang presyo ay katumbas na siguro ng 1 taon niyang renta. Mamili ka ng gusto mo, sabi ni Nathaniel. Nathaniel, hindi ko kailangan nito. Masyadong mahal. Huwag mong isipin ang presyo. Isipin mo ito bilang isang uniforme para sa isang mahalagang misyon, sabi niya, na may halong pagbibiro sa kanyang boses. Isang baklang fashion designer ang lumapit sa kanila at sa utos ni Nathaniel ay tinulungan si Juliana. Matapos ang ilang pagsubok, inilabas ng designer ang isang light purple mermaid-style long gown. Simple lang ito ngunit elegante. Nang maisukat ito ni Juliana at lumabas sa fitting room, na tigilan si Nathaniel. Ang damit ay perpektong yumakap sa kanyang balingkinitang katawan. Ang kulay ay nagbigay buhay sa kanyang balat. Ang simpleng hiwa nito ay naglabas ng isang klasiko at natural na ganda na hindi niya pa nakikita dati. Sa ilalim ng mga ilaw ng butik, hindi siya mukhang nagpapanggap. Mukha siyang isang taong karapat-dapat na makasama ng isang Nathaniel Flores. Hindi na malaya ni Nathaniel na napalunok siya. Okay na yan, sabi niya. Pilit itinatago ang paghanga sa kanyang boses at ibinaling ang tingin sa ibang direksyon. Ngunit nakita ito ni Juliana ang saglit na pagtigil ng kanyang paghinga, ang pagbabago sa kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, ang pagpapanggap nila ay nagkaroon ng isang kislap ng katotohanan. Isang kislap na pareho nilang naramdaman, ngunit parehong hindi pa handang aminin. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga mamahaling pabango at ng mahinang ugong ng mga tawanan at pag-uusap. Para kay Juliana, na nakakapit sa braso ni Nathaniel, ang pakiramdam ay tila pagpasok sa isang ibang dimensyon, isang mundo ng yaman at kapangyarihan
na dati sa mga pelikula niya lang napapanood. Handa ka na ba bulong ni Nathaniel ang kanyang hininga ay mainit malapit sa tenga ni Juliana? Tumango siya kahit ang puso niya'y kumakarera. Ang kanyang light purple gown ay nagbigay sa kanya ng kaunting kumpiyansa, ngunit sa loob-loob niya pakiramdam niya isa siyang impostor na anumang oras ay maaaring mabuking. Sinalubong sila ni Mr. Mariano, isang matandang lalaki na may mabait na ngiti. Nathaniel, butit nakarating kabati nito bago bumaling kay Juliana. At sino itong magandang dilag na kasama mo, Mr. Mariano? I'd like you to meet my girlfriend Juliana. Pakilala ni Nathaniel na may diin sa salitang girlfriend. Hinawakan niya ang baywang ni Juliana, isang kilos na tila nagpapadala ng kuryente sa buong katawan ng dalaga. Ngumiti si Juliana, ang ngiting ilang beses niyang pinraktis sa salamin. Happy birthday po, Mr. Mariano. Habang iginagabay sila sa kanilang mesa, naramdaman ni Juliana ang mga matang nakatingin sa kanila. Ang iba ay puno ng pagtataka, ang iba'y may halong paghanga. Ngunit may isang pares ng mga mata na puno ng galit at di makapaniwalang tingin ang mga mata ni na Brian at Michelle. Nakaupo sila sa isang mesa, hindi kalayuan sa kanila. Ang mukha ni Michelle ay parang sinukluban ng langit at lupa. Si Brian naman ay nakatitig kay Juliana, ang kanyang panga ay naninigas. Ang babaeng sinabihan niyang boring at manang ay narito ngayon, suot ang isang eleganteng gown at kasama ang isa sa mga pinakabatang henyo sa larangan ng arkitektura. Nang magtama ang kanilang mga mata, si Juliana ang unang nag-iwas ng tingin. Ngunit naramdaman niya ang pagpisil ng kamay ni Nathaniel sa kanyang kamay sa ilalim ng mesa, isang tahimik na paalala. Nandito ako. Hindi nagtagal lumapit ang dalawa sa kanilang mesa. Dala ang kanilang mga baso ng champagne. Look who's here! Sarkastikong sabi ni Michelle. Ang boses ay matinis, Juliana. Di ko akalain na mahilig ka pala sa mga ganitong event. Michelle, kalmadong bati ni Nathaniel, tumatayo bilang paggalang, ngunit ang kanyang tindig ay nagpapahiwatig ng awtoridad. At ikaw siguro, si Brian. Anong ginagawa mo kasama niya, Juliana? Diretsong tanong ni Brian, hindi pinapansin si Nathaniel. Nagpalit ka na pala. At ang bilis mo namang nakahanap ng mas malaking isda. Bago pa man makasagot si Juliana, nagsalita si Nathaniel. Ang kanyang boses ay malamig at kontrolado. Sa tingin ko, ang dapat na tanong ay, anong karapatan mong tanungin yan sa kanya? Tapos na kayo, di ba? At kung ako ang tatanungin, napakaswerte ko dahil ang isdang binitawan mo ay isang perlas na napunta sa akin. Natigilan sina Brian at Michelle. Ang mga salita ni Nathaniel ay matalas at direkta. Maging si Juliana ay nagulat. Ang pagtatanggol na yon ay hindi tunog scripted. Ito'y totoo. Huwag kang magmayabang. Flores, sabat ni Michelle, ang mukhay namumula sa inis. Sigurado akong pera mo lang ang habol ng babaeng yan. Tingnan mo ang suot niya. Sigurado akong di niya yan kayang bilhin. Dito na hindi napigilan ni Juliana ang sarili. Michelle, ang problema mo ay hindi ang suot ko, kundi ang katotohanang masaya na ako. Isang bagay na kailanman ay hindi mo mararanasan habang patuloy kang nangaagaw ng hindi sayo. Ang tensyon ay halos mahahawakan na. Ang ilang bisita sa mga kalapit na mesa ay nagsisimula ng lumingon. How dare you, sigaw ni Michelle. At sa isang mabilis na kilos, sinadya niyang itapon ang laman ng kanyang baso, isang pulang alak, diretso sa dibdib ng gown ni Juliana. Napasigaw si Juliana sa gulat at sa lamig ng alak. Isang malaking madilim na mantsa ang kumalat sa kanyang magandang damit na parang dugo sa isang malinis na tela. Michelle, sigaw ni Brian, sinusubukang awatin ito. Ngunit si Nathaniel ang pinakamabilis. Sa isang iglap na sa pagitan na siya ni Juliana at Michelle. Ang kanyang mga mata, na kanina'y kalmado ngayon, ay nag-aapoy sa galit. That's enough. Mariin niyang sabi, ang boses ay mababa.
ngunit puno ng pagbabanta. Kinuha niya ang isang table napkin at marahang ipinuna sa damit ni Juliana. Ang kanyang mga kilos ay puno ng pag-aalaga. Pagkatapos ay hinarap niya si Michelle. Sa harap ng lahat ng taong ito, ipinakita mo kung gaano kababaw ang iyong pagkatao. Hindi mo lang dinumihan ang isang damit. Ipinakita mo sa lahat ang dumi ng sarili mong ugali. Bumaling siya kay Mr. Mariano, na papalapit na dahil sa komosyon. Mr. Mariano, paumanhin po sa eksena. Ngunit hindi ko hahayaang bastusin ang kasintahan ko sa ganitong paraan. Aalis na po kami. Hinawakan ni Nathaniel ang kamay ni Juliana at nang walang lingon-likod ay inilabas siya sa ballroom. Iniiwan ang mga nagbubulungang bisita at sina Brian at Michelle na nakatayo roon, talunan at napahiya. Sa loob ng elevator katahimikan ang namayani. Si Juliana ay nakatingin sa malaking mantsa sa kanyang damit, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Salamat, mahina niyang sabi. Salamat sa pagtatanggol sa akin. Hindi sumagot si Nathaniel. Nang makarating sila sa sasakyan, binuksan niya ang pinto para kay Juliana. Nang makapasok na silang dalawa, hinarap niya ito. Ang galit sa kanyang mukha kanina ay napalitan ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Juliana. Dati isang malalim na pag-aalala. Ayos ka lang. Tumango si Juliana, ngunit isang taksil na luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Mabilis niya itong pinunasan. Juliana, sabi ni Nathaniel, ang boses ay malumanay. Inabot niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ng dalaga. Huwag kang umiyak. Hindi sila karapat-dapat sa mga luha mo. Ang paghaplos na yon, ang simpleng kilos ng pag-aalaga, ang nagpabagsak sa lahat ng pader na itinayo ni Juliana. Napahagulgol siya, hindi lang dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Akala ko magiging matapang ako, hikbi niya. Matapang kabulong ni Nathaniel. Ikaw ang pinakamatapang na taong kilala ko. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa mukha ni Juliana. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa sandaling iyon nawala ang lahat ng kontrata, ang pagpapanggap ang 10 milyon ng pumilyon. Ang natira na lang ay 2 taong nasaktan, 2 taong naghahanap ng kanlungan at natagpuan ito sa isa't isa. Gusto kita, Juliana, halos pabulong niyang sabi. Ang kanyang mga salita ay puno ng isang damdaming hindi niya na kayang itago. Gusto talaga kita. At bago pa man makasagot si Juliana, ang distansya sa pagitan nila ay naglaho. Ang kanyang mga labi ay marahang dumampi sa mga labi ni Juliana. Isang halik na nagsimula sa pag-aalala, lumalim sa pagnanasa, at nagtapos sa isang pag-aaming pareho nilang hindi inaasahan. Ang gabi ay nagsimula bilang isang pagtatanghal, ngunit nagtapos ito sa isang pagbubunyag, ang pagbubunyag ng isang damdaming mas totoo kaysa sa anumang kasunduang kanilang pinirmahan. Ang halik sa loob ng sasakyan ay parang apoy na biglang nagliyab. Walang salitang namagitan sa kanila nang imaneho ni Nathaniel ang sasakyan palayo sa hotel. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng radyo at ang malakas na kabog ng kanilang mga dibdib. Hindi sila umuwi sa apartment ni Juliana. Dumiretso sila sa penthouse ni Nathaniel. Ang bawat hakbang mula sa elevator papasok sa kanyang unit ay puno ng tensyon at pananabik. Pagkasara ng pinto ang katahimikan ay muling binalot ng isa pang halik mas mapusok, mas mapaghanap. Dito sa ilalim ng malamlam na ilaw ng syudad na tumatago sa salaming bintana, ang lahat ng pagpapanggap ay naglaho. Sila ay si Nathaniel at Juliana na lang 2 kaluluwang naghahanap ng paghilom. Dinala siya ni Nathaniel sa kanyang silid. Walang pilitan, walang pag-aalinlangan. Ang bawat pagtanggal ng damit, bawat haplos, ay isang wika na mas malinaw pa sa mga salita. Para kay Juliana, na laging iniingatan ng sarili ito, ay isang pagsuko, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa isang tiwalang biglang nabuo. At para kay Nathaniel, na laging itinatago ang sarili
Sa likod ng mga pader ng pag-aalinlangan, ito ay isang pagbubukas, isang pagtanggap na marahil mayroon pa ring puwang para sa katotohanan sa kanyang buhay. Ang gabing iyon ay naging isang sagradong espasyo kung saan ang kasunduan nila ay nalusaw at napalitan ng isang koneksyong mas malalim at mas totoo. Kinaumagahan si Juliana ang unang nagising. Ang sinag ng araw ay dahan-dahang gumagapang sa malawak na silid. Napatingin siya sa lalaking mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Ang mukha ni Nathaniel ay payapa na wala ang laging nakakunot na noo at ang seryosong panga. Sa pagtulog, mukha siyang mas bata, mas payak. Hindi niya napigilan ang sarili na haplusin ang pisngi nito. Sa paghaplos na yon, biglang bumalik sa kanya ang realidad. Anong nangyari? Anong ibig sabihin nito para sa kanilang kasunduan? Napaupo siya, biglang nakaramdam ng pagkalito at kaunting takot. Nagising si Nathaniel sa kanyang paggalaw. "Good morning," sabi nito. Ang boses ay bahagyang paos. Ngumiti ito, isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. "Ayos ka lang." Tumango lang si Juliana, hindi alam ang sasabihin. "Juliana," sabi ni Nathaniel, umupo na rin at marahang hinawakan ang kanyang kamay. "Yung kagabi, hindi yun kasama sa plano. Pero totoo yun. Bago pa man sila makapag-usap nang masinsinan isang katok sa pinto ang bumasag sa kanilang sandali. "Nath, anak, gising ka na ba?" Boses iyon ni Lucila. Nanlaki ang mga mata ni Juliana. Nagkatinginan sila ni Nathaniel, parehong nagpapanik. "Magtago ka sa banyo," pabulong na utos ni Nathaniel, ngunit huli na. Bumukas ang pinto at pumasok si Lucila na may dalang tray ng kape. "Anak, dinalhan na kita ng kape dahil alam kong masakit ang ulo mo kapag..." Natigilan si Lucila nang makita si Juliana sa kama na babalot ng kumot. Ang gulat sa mukha ni Lucila ay mabilis na napalitan ng isang dambuhalang na muang ngiti. Oh my goodness, halos mabitawan niya ang tray sa tuwa. "Juliana, hiya, nandito ka pala. Magandang umaga." Namula ng husto ang buong mukha ni Juliana. Gusto niyang magtago sa ilalim ng kumot at wag nang lumabas. "Maano ba, privacy please," sabi ni Nathaniel na halatang naiinis ngunit natatawa na rin. "Anong privacy? Ako ang nanay mo," tuwang-tuwang sabi ni Lucila. Ito na ang hinihintay ko. Kailan ang kasal? Pakasalan mo na siya." "Nathaniel, buntisin mo na agad." "Mom," sabay na sigaw ni Nathaniel at Juliana. Umalis si Lucila na may ngiting tagumpay. Iniwan ang dalawang hindi malaman ang gagawin. Ang nakakayang sandali ay bumasag sa tensyon sa pagitan nila. Napatingin sila sa isa't isa at sabay na napatawa. "Mukhang wala na tayong choice, kundi seryosohin ang sinabi ni Mama," pabirong sabi ni Nathaniel. Ngunit sa likod ng biro, alam nilang may nagbago na. Kinahapunan pag-uwi ni Juliana sa kanyang apartment, puno ng pag-iisip ang kanyang utak. Ang mga pangyayari ay napakabilis, ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang reflection sa salamin, nakita niya ang isang bagay na matagal nang nawala, isang kislap sa kanyang mga mata. Samantala, sa opisina ni Nathaniel, hindi mawala sa isip niya ang nangyari. Ang gabing iyon ay nag-iwan ng marka sa kanya, isang init na hindi kayang ibigay ng anumang tagumpay. Tinawagan niya si Leo. "Pare, I think I'm in trouble," bungad niya. "Anong trouble? May proyekto bang pumalpak?" "Mas malala pa. I think I'm falling for her." Sa kabilang linya, isang malakas na tawa ang narinig niya. "Finally, sabi ko sa'yo eh." Ang arkitekto nahulog sa sarili niyang disenyo. Ngunit kasabay ng bagong damdaming ito, hindi nakalimutan ni Nathaniel ang kanyang ipinangako kay Juliana. Ang ginawa ni na Brian at Michelle ay hindi pwedeng palampasin. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Mr. Mariano. Pagkatapos ng isang maikli, ngunit seryosong pag-uusap, kung saan ginamit niya ang kanyang impluwensya at ang malaking partnership ng kanilang mga kumpanya, napilitan si Mr. Mariano
Natanggalin sa trabaho ang kanyang pamangkin at ang kanang kamay nito. Para kay Nathaniel, iyon ay hustisya. Hindi niya alam na ang paghihiganting iyon ay magbubukas ng panibagong panganib. Habang nagdidisenyo ng isang bagong gusali, isa pang multo mula sa nakaraan ang biglang lumitaw. Pumasok sa kanyang opisina ang kanyang sekretarya na may alanganing itsura. "Sir, may bisita po kayo." Ayaw pong magpaawat. Kasunod nito ay pumasok ang isang babaeng matangkad, nakasuot ng mamahaling damit at may daladalang aura ng kumpiyansa at panganib. "Hello, Nathan." Long time no see, bati nito, ang mga labi ay may mapulang kolorete. Nanigas si Nathaniel sa kanyang kinauupuan. "Catrice, anong ginagawa mo rito?" Ang babaeng minsan ay winasak ang kanyang tiwala ay nagbalik. At sa tingin pa lang nito, alam ni Nathaniel na ang pagbabalik nito ay magdudulot ng gulo. Ang pagpasok ni Catrice sa opisina ni Nathaniel ay parang pagpasok ng isang malamig na hangin sa isang mainit na silid. Agad nagbago ang atmosfera. "Na-miss kita," sabi ni Catrice, lumalakad palibot sa opisina na para bang pag-aari niya ito, hinahaplos ang mga blueprints at mga architectural models. "Narinig ko ang tungkol sa'yo at sa bago mong laruan." Ang salitang laruan ay binitawan niya ng may halong pang-aalipusta. "Isang hamak na illustrator, di ba Nathan, hindi ka pa rin nagbabago? Mahilig ka pa rin sa mga charity cases." Nagsalubong ang kilay ni Nathaniel. Ang kaunting alaala ng pagtingin na dati niyang naramdaman para kay Catrice ay ganap ng naglaho, napalitan ng inis. "Wala kang karapatang magsalita tungkol kay Juliana. At lalong wala kang karapatang pumunta rito. Tapos na tayo, Catrice." Tumawa si Catrice, isang tawang hindi umabot sa kanyang mga mata. "Tapos na, Nathan, ang sa atin ay hindi natatapos. Nagkamali ako, inaamin ko. Pero napagtanto ko na ikaw talaga ang mahal ko. Bumalik ako para sa'yo." "Huli ka na, mariing," sabi ni Nathaniel, tumayo at hinarap ito. "May mahal na akong iba. Kaya kung pwede lang umalis ka na." Ang pagtataboy na yon ay tila isang sampal kay Catrice. Ang peking ngiti sa kanyang labi ay nawala na palitan ng determinasyon. "Hindi ako susuko, Nathan. Akin ka at ipapakita ko sa'yo na ang babaeng yan ay hindi para sa'yo." Umalis si Catrice na nag-iwan ng isang banta sa hangin, isang anino na muling bumalot sa nagsisimula pa lang na liwanag sa buhay ni Nathaniel. Kinabukasan ng banta ni Catrice ay naging isang tunay na panganib. Maagang umalis si Juliana sa kanyang apartment para magtungo sa isang meeting kasama ang isang bagong kliyente. Isa itong malaking break para sa kanya, isang sikat na children's book author ang kumuha sa kanya para i-illustrate ang pinakabago nitong libro. Ito ang proyektong maaaring mag-angat sa kanyang karera, isang patunay na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa, mayroon man o wala si Nathaniel. Paglabas niya ng building kung saan ginanap ang meeting, masaya at puno ng inspirasyon, isang mamahaling puting kotse ang huminto sa kanyang harapan. Bumukas ang bintana at lumabas ang mukha ni Catrice. "Juliana, di ba sabi ni Catrice, tinatanggal ang kanyang designer sunglasses. I'm Catrice, ang tunay na pag-ibig ni Nathan. Baka gusto mong mag-usap tayo." Kinabahan si Juliana, ngunit hindi siya nagpahalata. "Pasensya na, pero marami pa akong gagawin." Sandali lang, tugiit ni Catrice, bumaba ng kotse. Hinarangan niya ang daan ni Juliana. "Makinig ka, babae. Layuan mo si Nathan. Hindi kayo bagay. Isa ka lang hamak na manggagamit na nagpapanggap na mahinhin. Pera lang niya ang habol mo, di ba? Magkano ba ang kailangan mo? Sabihin mo sa akin, ibibigay ko basta't umalis ka na sa buhay niya." Ang mga salita ni Catrice ay matatalas at puno ng lason, ngunit hindi natinag si Juliana. Ang Juliana noon ay marahil iiyak na lang sa isang tabi. Ngunit ang Juliana ngayon na nakatikim ng respeto at pag-aalaga mula kay Nathaniel ay may lakas ng lumaban. "Miss Catrice," kalmado niyang sagot, "kung gaano ka insecure sa sarili mo,
Ganoon naman kataas ang tingin mo sa pera. Akala mo yata, lahat ng bagay na bibili. Kung talagang mahal ka ni Nathaniel, bakit kailangan mo akong kausapin? Bakit hindi siya ang kumbinsihin mo? Natigilan si Catrice. Akmang sasampalin na sana niya si Juliana nang isang boses ang pumigil sa kanya. Subukan mong idampi ang kamay mo sa kanya, Catrice, at sisiguraduhin kong pagsisisihan mo. Si Nathaniel, nakatayo sa di kalayuan ng muka ay madilim sa galit. Mabilis itong naglakad palapit at tumayo sa pagitan ng dalawang babae, nagsisilbing pader para protektahan si Juliana. Nathan, gulat na, sabi ni Catrice. Umalis ka na, Catrice. Bago pa may mangyari sa iyong hindi maganda mariing sabi ni Nathaniel, ang bawat salita ay may bigat. Hinawakan niya ang kamay ni Juliana at marahang hinila palayo, iniwan si Catrice na nanginginig sa galit. Habang naglalakad sila palayo, naramdaman ni Juliana ang panginginig ng kamay ni Nathaniel. Galit ito, hindi para kay Catrice, kundi para sa panganib na idinulot nito sa kanya. Salamat muling, sabi ni Juliana. Tila nagiging paborito na niya ang salitang ito kapag kasama si Nathaniel. Pasensya ka na. Dapat ay inasahan ko na ito, sabi ni Nathaniel. Ang tingin ay puno ng pagsisisi. Hindi kita dapat idinadamay sa gulo ng nakaraan ko. Hindi mo kasalanan, sagot ni Juliana. Pero natatakot ako. Huwag kang matakot. Hindi ko hahayaang saktan ka niya. O ng kahit sino pangako ni Nathaniel. Ngunit ang panganib ay hindi lang nagmula kay Catrice. Kinagabihan pag-uwi ni Juliana, dalawang anino, ang naghihintay sa kanya sa madilim na pasilyo ng kanyang apartment. Juliana. Napalingon siya at halos mapatalon sa gulat. Sina Brian at Michelle, ang kanilang mga mukha ay hindi na tulad ng dati. Ang pagiging arogante ay napalitan ng desperasyon at galit. Anong ginagawa niyo rito, nanginginig na tanong ni Juliana. Anong ginagawa namin, sarkastikong ulit ni Michelle. Nawalan kami ng trabaho, Juliana. Dahil sa'yo. Dahil sa mayabang mong boyfriend, wala akong kinalaman dyan. Tanggi ni Juliana. Dahan-dahang umaatras. Sinungaling sigaw ni Brian, humakbang palapit. Sinira niyo ang buhay namin, kaya sisirain din namin ang sayo. Akmang susunggaban na ni Brian si Juliana nang isang malakas na sigaw ang pumuno sa pasilyo. Anong ginagawa niyo sa alaga ko? Si Aling Cora. May hawak na walis tambo na parang sandata. Kasunod niya ang dalawa pang border na mga lalaki. Natigilan sina Brian at Michelle. Sa pagdating ng saklolo, mabilis silang tumakbo palayo, ngunit nag-iwan sila ng isang parting shot. Hindi pa kami tapos sa'yo, Juliana. Tandaan mo yan. Nanginginig na napaupo si Juliana sa sahig. Tinulungan siya ni Aling Cora at ng iba pa. Nang mahimasmasan ang una niyang ginawa, ay tawagan si Nathaniel. Nang marinig ni Nathaniel ang nangyari, halos liparin niya ang daan papunta sa Quezon City. Pagdating niya, nakita niya si Juliana na nakabalot sa isang kumot umiiyak habang kinakausap ng mga pulis na tinawag ni Aling Cora. Pagkaalis ng mga pulis, niyakap niya si Juliana ng mahigpit. Tapos nabulong niya. Hindi na ito mauulit. Tumingin siya sa paligid ng maliit na apartment. Ang lugar na ito na dati santuwaryo ni Juliana ay hindi naligtas. Mag-empake ka, sabi niya, sa isang desididong boses. Ano? Mag-empake ka, ulit niya. Hindi ka na pwedeng manatili dito. Sasama ka sa akin. Titira ka sa penthouse ko. Doon walang sino mang makakapanakit sa'yo. Hindi ito isang alok. Ito ay isang utos. Isang utos na nagmula, hindi sa isang kliyente, kundi sa isang taong handang gawin ang lahat para protektahan ang babaeng unti-unti na niyang minamahal. Sa gabing iyon, sa gitna ng takot at kalituhan, dinala ni Nathaniel si Juliana sa kanyang mundo, hindi na bilang bahagi ng isang kasunduan, kundi bilang bahagi na ng kanyang buhay. Ang paglipat ni Juliana sa penthouse ni Nathaniel ay parang pagpasok sa isang bagong yugto ng kanilang kwento. Ang dating malawak at malamig na espasyo ay unti-unting nagkaroon ng buhay. Ang kanyang mga gamit, isang maliit na easel sa may bintana, kung
kung saan maganda ang sikat ng araw mga garapon ng pintura at brush sa isang sulok ng study ni Nathaniel at ang kanyang mga damit na may kulay sa tabi ng mga monokromatikong suit nito ay nagbigay ng init at pagkatao sa lugar. Ang unang mga araw ay puno ng kaunting ilangan. Magkasama sila sa iisang bubong, ngunit may mga hindi nakikitang pader pa rin sa pagitan nila. Natutulog sila sa magkaibang kwarto. Ngunit ang araw-araw na pagsasama ay dahan-dahang giniba ang mga pader na ito. Nagsimula sa maliliit na bagay. Sa umaga si Nathaniel, na laging kapilang ang almusal, ay natutong maghintay kay Juliana para sabay silang kumain ng sinangag at itlog na niluluto nito. Si Juliana naman, na sanay mag-isa, ay natutuwang may nag-aabot sa kanya ng kape sa umaga na inihanda na ni Nathaniel. Sa gabi, pagkatapos ng kani-kanilang trabaho, magkikita sila sa sala. Madalas tahimik lang silang magkasama. Si Nathaniel ay nagbabasa ng libro tungkol sa arkitektura habang si Juliana ay abala sa kanyang sketchbook. Ngunit ang katahimikan ay hindi na nakakabingi. Ito'y komportable isang pag-unawa na hindi na kailangan ng mga salita. Isang gabi habang abala si Juliana sa pag-illustrate para sa children's book, napansin niyang kanina pa siya pinapanood ni Nathaniel. Bakit, tanong niya, bahagyang nahihiya? Wala lang sagot ni Nathaniel. Lumapit at umupo sa sahig sa tabi niya. Pinapanood ko lang kung paano mo binibigyan ng buhay ang isang blangkong papel. Parang mahika. Hindi ito mahika. Trabaho ito, natatawang sabi ni Juliana. Para sa akin mahika. Yan, sabi ni Nathaniel. Ang kanyang tingin ay seryoso. Binibigyan mo ng kulay ang mga bagay-bagay. Sa mga salitang yon, alam ni Juliana na hindi lang ang papel ang tinutukoy nito. Ang kanilang relasyon ay lumalim sa mga gabing tulad nito. Mga gabing puno ng kwentuhan tungkol sa kanilang mga pangarap, mga takot, at mga nakaraang hindi pa nila na ibabahagi sa iba. Sa mga pagkakataon yon, sila ay hindi na ang arkitekto at ang illustrator. Sila ay si Nath at Jul na lang. Isang umaga, habang naghahanda si Nathaniel ng almusal, isang sisig Pampanga na paborito ni Juliana na sinubukan niyang lutuin, biglang pumasok si Juliana sa kusina, namumutla at tila nahihilo. Jul, ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ni Nathaniel. Hindi siya sumagot. Sa halip, tumakbo ito papunta sa lababo at doon nagsuka. Mabilis siyang nilapitan ni Nathaniel at marahang hinagod ang likod nito. Anong nangyayari sa'yo? May nakain ka bang masama? Nang mahimasmasan si Juliana, nagmumog siya at humarap kay Nathaniel. Yung amoy, sabi niya nakaturo sa niluluto ni Nathaniel. Pakipatay ng stove, please. Hindi ko kaya ang amoy. Nagtakang sinunod ni Nathaniel ang utos. Pero paborito mo to. Di ba kahapon lang sabi mo gusto mong kumain nito? Nagkibit balikat si Juliana. Ngunit habang ginagawa niya yon, isang realisasyon ang biglang sumampal sa kanya. Tumingin siya sa kalendaryo na nakasabit sa pader. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nathaniel, tawag niya, ang boses ay nanginginig. Bakit hindi? Hindi pa ako dinadatnan. Napatitig sila sa isa't isa. Ang kanilang kasunduan. Ang dahilan kung bakit sila unang nagtagpo. Sa gitna ng lahat ng emosyon at mga panganib na kanilang hinarap, halos nakalimutan na nila ang pinakapundasyon ng kanilang relasyon. Kinabukasan, hindi na sila nag-aksaya ng panahon. Dala ang isang pregnancy test kit na binili ni Nathaniel sa pinakamalapit na butika. Kinakabahang naghintay si Juliana sa banyo. Si Nathaniel naman ay nagpabalik-balik sa sala, mas kinakabahan pa yata kaysa sa kanya. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Juliana, hawak ang maliit na puting stick. Hindi siya nagsasalita. Dahan-dahan niya itong inabot kay Nathaniel. 2 linya. Positibo. Napatitig si Nathaniel sa 2 linyang iyon na parang iyon ang pinakamahalagang blueprint na nakita niya sa buong buhay niya. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi.
Isang ngiting puno ng di maipaliwanag na saya at pagkamangha. Magiging tatay na ako, bulong niya bago tumingin kay Juliana. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Nakahinga ng maluwag si Juliana. Ang takot na nararamdaman niya ay napalitan ng isang kakaibang kapayapaan nang makita ang reaksyon ni Nathaniel. Lumapit ito sa kanya at niyakap siya ng mahigpit ngunit maingat. Magkakaroon na tayo ng anak. Pagtatama ni Juliana, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Sa yakap na yon lahat ng natitirang pag-aalinlangan ay naglaho. Hindi na ito tungkol sa isang kasunduan. Hindi na ito tungkol sa 10 milyon o sa isang tagapagmana. Ito ay tungkol sa kanila. Tungkol sa isang pamilya. Para makasiguro nagpunta sila sa isang OBGYN. Nang kumpirmahin ng doktora na 1 buwan na ngang buntis, si Juliana, ang saya ni Nathaniel, ay hindi na maikubli. Sa loob ng klinik sa harap ng doktor, hinawakan niya ang kamay ni Juliana. Jules, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso at puno ng damdamin. Alam kong masyadong mabilis ang lahat. Alam kong nagsimula tayo sa isang baliw na kasunduan. Pero ngayon, wala nang kasunduan. Ito na ang totoo. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Napaluha si Juliana, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa purong kaligayahan. Ito ang mga salitang matagal na niyang gustong marinig, mga salitang hindi niya inakalang maririnig niya mula sa kanya. Mahal din kita, Nath, sagot niya. Mahal na mahal din kita. Paglabas nila ng klinik magkahawak kamay, alam nilang ito na ang tunay na simula. Isang bagong buhay ang nabubuo sa sinapupunan ni Juliana at kasabay nito isang bagong buhay din ang nabubuo para sa kanilang dalawa, isang buhay na itatayo nila hindi na sa pundasyon ng isang kontrata, kundi sa pundasyon ng pag-ibig. Ang balita ng pagbubuntis ni Juliana ay nagdala ng bagong liwanag sa kanilang buhay. Ang mga sumunod na linggo ay puno ng saya at paghahanda. Sinamahan ni Nathaniel si Juliana sa bawat check-up, pinapanood nang may pagkamangha ang maliit na tuldok sa ultrasound na unti-unting nagkakaroon ng hugis. Ang kanilang relasyon ay mas lalong tumibay, binuo ng mga pangarap para sa kanilang magiging anak. Ngunit habang sila ay abala sa pagbuo ng kanilang kinabukasan sa isang madilim na sulok ng syudad, may 2 taong nabubuhay sa anino ng nakaraan, puno ng galit at pagkasuklam. Sina Brian at Michelle, matapos mawalan ng trabaho at mapahiya, ay unting nilamon ng kanilang pighati. Para sa kanila, si Juliana at Nathaniel ang may kasalanan ng lahat. Ang kanilang desperasyon ay naging isang mapanganib na plano. Isang Biyernes ng gabi, nag-overtime si Juliana sa kanyang trabaho. Mayroon siyang isang biglaang revision na kailangan para sa book illustration niya. 7:00 na nang matapos siya. Karaniwan si Nathaniel ang sumusundo sa kanya, ngunit nasa isang mahalagang meeting ito kasama ang mga foreign investors, kaya sinabi niyang mag-grab na lang muna siya. Paglabas niya ng office building, habang naghihintay ng masasakyan, sa medyo madilim na bahagi ng kalsada, isang itim na van ang biglang huminto sa kanyang harapan. Bago pa man siya makakilos, 2 lalaking nakamaskara ang mabilis na bumaba. Anong kailangan niyo, sigaw ni Juliana, sinusubukang tumakbo. Ngunit nahawakan na siya. Isang matamis at nakakahilong amoy mula sa isang panyo ang itinakip sa kanyang ilong at bibig. Ang kanyang mga sigaw ay naging mahinang ungol. Ang kanyang lakas ay biglang nawala. Ang huli niyang nakita bago magdilim ang kanyang paningin ay ang mga ilaw ng syudad na unting lumalabo. Nagising si Juliana sa isang lugar na amoy alikabok at kalawang. Nakatali ang kanyang mga kamay at paa sa isang upuan sa gitna ng isang abandonadong bodega. Tanging isang bombilya sa itaas ang nagbibigay ng liwanag. Tulong, pakawalan niyo ako, sigaw niya, ngunit ang kanyang boses ay bumalik lang sa kanya, umalingaw-ngaw sa walang lamang espasyo. Biglang bumukas ang isang bakal na pinto
at pumasok ang 2 taong pinakakinatatakutan niyang makita. Bram, Michelle, gising ka na pala, mahal na Reyna. Sarkastikong sabi ni Michelle, hawak ang isang crowbar. Si Brian ay nasa likod niya, ang mukha ay walang emosyon, ngunit ang mga matay puno ng galit. Bakit niyo ginagawa to? Umiiyak na tanong ni Juliana. Ang isang kamay ay pilit na inilalagay sa kanyang tiyan na para bang kayang protektahan ng sanggol sa loob. Parang awa niyo na buntis ako. Ang balitang yon ay tila mas lalong nagpagalit kay Michelle. Buntis, aba. Ang bilis niyo namang makabuo. Mas maganda. Ibig sabihin, mas malaki ang pwedeng mawala sa inyo. Samantala, kanina pa, hindi mapakali si Nathaniel. Tapos na ang kanyang meeting at ilang beses na niyang tinatawagan si Juliana, ngunit hindi ito sumasagot. Nag-aalala, nagmaneho siya papunta sa opisina nito. Sinabi ng gwardya na kanina pa nakaalis si Juliana. Ang kaba sa dibdib ni Nathaniel ay lumaki. Tinawagan niya si Leo. Leo, hindi ko makontak si Juliana. May masamang kutob ako. Habang nag-uusap sila, isang unknown number ang tumawag sa telepono ni Nathaniel. Mabilis niya itong sinagot. Hello, kung gusto mo pang makitang buhay ang mag-ina mo, Flores, makinig kang mabuti. Ang boses ni Brian. Nanlamig ang buong katawan ni Nathaniel. Nasaan si Juliana? Huwag niyo siyang sasaktan. Isang tawa ang narinig niya, hindi pa. Pero depende yan sa'yo. 100 milyon, Nathaniel. Cash. Ilalagay mo sa 2 malaking bag. Walang pulis. Ikaw lang mag-isa. Kapag may sumubok kang gawing kalokohan, ibabalik namin sa'yo si Juliana. Nang pira-piraso. Pagkatapos sabihin ang lokasyon, isang lumang bodega. Sa may pantalan, ibinaba ang tawag. Napasuntok si Nathaniel sa manibela. Ang takot at galit ay nag-uumapaw sa kanya. Ngunit alam niyang hindi siya pwedeng magpadala sa emosyon. Kailangan niyang mag-isip. Tinawagan niya muli si Leo. Leo, kinuha nila si Juliana. Kailangan ko ng tulong mo. Mabilis niyang ikinuwento ang lahat. Nababaliw na sila, sabi ni Leo. Nathaniel, huwag kang pupuntang mag-isa. Delikado yan. Tawagan natin ang mga pulis. Ayoko mariing, sabi ni Nathaniel. Hindi ko isusugal ang buhay ni Juliana. Pero kailangan nating maging mas matalino sa kanila. Nagplano sila. Si Nathaniel ang makikipagkita, ngunit si Leo kasama ang isang team ng mga pinagkakatiwalaang security personnel na kinuha nito ay magiging malapit lang naghihintay ng hudyat. Hindi nila isasama ang pulis para maiwasan ang gulo, ngunit handa sila sa anumang mangyayari. Habang inaayos ni Nathaniel ang pera mula sa kanyang personal vault, ang bawat piraso ng salapi ay parang isang piraso ng kanyang kaluluwa. Wala siyang pakialam sa pera. Ang tanging mahalaga ay si Juliana at ang kanilang anak. Dumating siya sa bodega sa itinakdang oras. Madilim, nakakatakot. Dala-dala ang 2 mabigat na bag, naglakad siya papasok. Sa loob nakita niya si Juliana, nakatali pa rin umiiyak. Sa tabi nito ay si Michelle, may hawak na baril na nakatutok sa ulo ni Juliana. Si Brian ay nasa likod, hawak ang isang bakal na tubo. Nath, sigaw ni Juliana. Huwag kang mag-alala, Jul. Nandito na ako, sabi ni Nathaniel. Pilit pinapakalma ang sarili. Nasaan ang pera, tanong ni Brian. Nandito, sabi ni Nathaniel. Ibinaba ang mga bag at marahang sinipa palapit sa kanila. Pakawalan niyo na siya. Kinuha ni Brian ang mga bag at binuksan para silipin ang laman. Nang makita ang pera, ngumisi ito. Magaling. Pakawalan mo na siya, Brian, pakiusap ni Nathaniel. Hindi ganoon kadali sabat ni Michelle, ang mga matay nagliliyab sa galit. Bago yan, gusto ko munang makita siyang masaktan. Gusto kong makita siyang magdusa tulad ng pagdurusa namin. Itinutok ni Michelle ang baril hindi na kay Juliana, kundi kay Nathaniel. Michelle, wag, sigaw ni Brian, ngunit huli na ang lahat. Sa isip ni Michelle, wala nang babalikan. Kinalabit niya ang gatilyo. Isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw sa buong bodega.
Ngunit hindi si Nathaniel ang tinamaan. Sa huling sandali nang makita ni Nathaniel ang intensyon ni Michelle, ang instinct niya ay hindi ang ilaga ng bala, kundi ang takbuhin si Juliana. Ginamit niya ang sarili niyang katawan para itulak ang upuan kung saan nakatali si Juliana palayo sa linya ng putok. Ang bala ay tumama sa kanyang balikat, nagdulot ng matinding sakit na halos magpabuwal sa kanya. Kasabay ng putok bumukas ng malakas ang mga pinto ng bodega. Pumasok si Leo at ang kanyang mga tauhan, nagkagulo. Sa gitna ng lahat ang tanging nakikita ni Nathaniel ay si Juliana ligtas umiiyak ngunit ligtas. Sinunggaban ng mga tauhan ni Leo sina Brian at Michelle. Habang dinidisarmahan, sila gumapang si Nathaniel palapit kay Juliana. Hindi inaalintana ang dugong dumadaloy mula sa kanyang balikat. Anas niya habang kinakalagan ang mga tali nito. Ayos ka lang ba ang baby? Nang makawala niyakap siya ni Juliana ng mahigpit. Nathaniel, ang balikat mo dumudugo. Wala to, sabi niya. Kahit ang bawat paghinga niya ay masakit. Ang mahalaga, ligtas kayo. Sa gitna ng kaguluhan sa sahig ng isang maruming bodega, magkayakap sila. Ang panganib ay tapos na, ngunit ang pagsubok ay nag-iwan ng isang malalim na sugat. Isang sugat na pisikal para kay Nathaniel at isang sugat na emosyonal para sa kanilang dalawa, isang paalala kung gaano kahalaga ang buhay na muntik nang mawala sa kanila. Ang puting ilaw at amoy ng antiseptiko sa ospital ang sumalubong sa kamalayan ni Juliana. Nakaupo siya sa isang malamig na upuan sa labas ng emergency room. Ang kanyang damit ay may mga mantsa ng dugo ni Nathaniel. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang mga huling tagpo sa bodega, ang putok ng baril, ang pagbagsak ni Nathaniel, ang takot na baka mawala ito sa kanya magpakailanman. Dumating si Leo kasama sina Lucila at Don Ricardo na halatang nag-aalala. Agad siyang niyakap ni Lucila. Hiya, anong nangyari? Kumusta si Nathaniel? Tanong ng ginang ang boses ay nanginginig. Tita, binaril po siya. Sa balikat humahagulgol na sagot ni Juliana. Sinalo niya po ang bala. Para sa akin. Para sa amin ng baby. Hinagod ni Lucila ang kanyang likod. Shh! Magiging maayos din ang lahat. Malakas ang anak ko. Ngunit sa mga mata ng ina nakita ni Juliana ang parehong takot na nararamdaman niya. Sina Brian at Michelle ay naaresto na at nasa kamay na ng mga pulis. Ngunit ang hustisya ay hindi makakapawi sa kabang nararamdaman nila ngayon. Ilang oras pa na parang isang kawalang hanggan, lumabas ang isang doktor. Pamilya ni Mr. Nathaniel Flores, sabay-sabay silang tumayo. Stable na po ang pasyente, sabi ng doktor, na nagdulot ng isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa. Swerte po at sa balikat lang tumama ang bala at walang tinamaang vital organ. Naalis na po namin. Kailangan lang niya ng pahinga at malilipat na rin siya sa isang private room mamaya. Ang balita ay parang ulan na pumatak sa isang tuyong lupa. Napayakap si Juliana kay Lucila, parehong umiiyak, ngunit sa pagkakataong ito dahil sa pasasalamat. Nang mailipat na si Nathaniel sa kanyang silid si Juliana, ang unang pumasok. Nakahiga ito, maputla ang isang braso, ay nakasling ngunit gising at nakangiti nang bahagya nang makita siya. Multo kababiro ni Nathaniel, ang boses ay mahina. Umiling si Juliana, lumapit at marahang umupo sa gilid ng kama. Hinawakan niya ang kamay nito na walang dextrose. Bakit mo ginawa yun? Tanong niya. Ang mga luha ay muling pumatak. Pwede kang mamatay, Nathaniel. Hindi ako pwedeng mamatay. Sagot nito, pinipisil ang kanyang kamay. Hindi pa. Hindi ko pa nakikita ang paglaki ng tiyan mo. Hindi ko pa naririnig ang unang iyak ng anak natin. At hindi ko pa naririnig ang oo mo. Kumunot ang noo ni Juliana. Oo. Sabi ni Nathaniel, sinubukan niyang umupo ng mas maayos. Kasi ikakasal pa tayo. Natigilan si Juliana. Sa gitna ng lahat ng ito, ng panganib ng ospital, nag-aalok ito ng kasal.
Nababaliw ka na ba? Natatawang sabi ni Juliana sa gitna ng kanyang pag-iyak. Wala kang ngang singsing. Wala sa singsing. Yan seryosong sabi ni Nathaniel. Ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan. Nasa puso. Juliana, nang makita ko si Michelle na itinutok sa iyo ang baril. Isa lang ang pumasok sa isip ko, hindi ko kayang mabuhay sa isang mundong wala ka. Nagsimula tayo sa isang kasunduan, isang blueprint na puno ng mga linya at sukat. Pero ngayon, gusto kong magtayo ng isang bagay na totoo, kasama mo. Isang tahanan, isang pamilya, walang kontrata, walang bayad. Pag-ibig lang. Huminga siya ng malalim. Juliana Reyes, will you build your life with me? Will you marry me? Sa pagkakataong ito, ang mga luha ni Juliana ay dahil na lang sa purong kaligayahan. Wala nang pag-aalinlangan, wala nang takot. Oo, bulong niya. Yes, Nathaniel, I will marry you. Hinalikan niya ito, nang marahan maingat sa kanyang sugat. Sa halik na iyon, lahat ng sakit at takot ng nakaraan ay tila naghihilom. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Si Nathaniel ay ganap ng gumaling. Sina Brian at Michelle ay nahatulan at nakulong. Ang kaso ni Catrice ay hindi na nila narinig pa. Naglaho na lang itong parang bula. Sa isang simpleng seremonya sa isang hardin na napapalibutan ng kanilang mga pamilya at malalapit na kaibigan, ipinag-isa sina Nathaniel at Juliana. Suot niya ang isang simpleng puting bestida na nagpapatingkad sa kanyang lumalaki ng tiyan. Hawak ni Nathaniel ang kanyang kamay, ang mga matay hindi inaalis sa kanya. Mula sa isang aksidente sa coffee shop, sa isang baliw na kasunduan, hanggang sa harap ng altar, bulong ni Nathaniel habang isinusuot ang singsing sa daliri ni Juliana. Sinong mag-aakala? Ako, nakangiting sagot ni Juliana. Dahil ang pinakamagandang istruktura ay hindi laging nagsisimula sa isang perpektong plano. Minsan nagsisimula ito sa mga guho. Pagkalipas ng ilang buwan, isinilang ni Juliana ang isang malusog na sanggol na lalaki. Pinangalanan nila itong Ricardo, sunod sa ama ni Nathaniel, ngunit ang palayaw nito ay Art, isang pagkilala sa sining na unang nag-ugnay sa kanila. Isang hapon, habang nagpapatulog si Juliana kay Baby Art sa nursery, pumasok si Nathaniel. Tumayo ito sa likod niya at niyakap sila. Tinitigan nila ang kanilang anak na mahimbing na natutulog. Naalala mo ba? Yung una nating pag-uusap, tanong ni Nathaniel. Sabi ko, kailangan ko ng tagapagmana. Tumango si Juliana. Nagkamali ako, sabi ni Nathaniel, hinalikan ng tuktok ng ulo ni Juliana. Hindi tagapagmana ang kailangan ko. Kayo pala. Kayo ang kulang sa disenyo ng buhay ko. Tumingin si Juliana sa kanyang asawa, sa kanilang anak, at sa tahanang kanilang binuo. Mula sa wasak na pangarap, isang bagong mundo ang naitayo, isang mundong mas matibay, mas makulay, at mas puno ng pag-ibig kaysa sa anumang naguhit niya sa kanyang sketchbook. Ang kanilang kwento na nagsimula sa isang transaksyon ay nagtapos sa isang walang hanggang katotohanan na ang tunay na pag-ibig ay hindi hinahanap o binibili. Ito ay itinatayo dahan-dahan piraso, bawat piraso, sa pundasyon ng tiwala, sakripisyo at pag-asa.